Hello po, magandang umaga sa inyo. Um, Naisipan ko lang pong mag-video ngayon para pasalamatan yung sarili ko. At dahil sa hindi ko akalain na makakalimang taon ako dito sa Amerika at kasama ko nga yung anak ko. At nung babalikan ko yung mga nakaraan, bago kami pumunta dito sa Amerika, parang hirapan ako. Sabi ko, hindi ako makakatagal yata ng 1 taon, lalo't nung dumating na ako dito. Kasi maninibago ka talaga dahil kinabukasan, doon pa lang lumamig na yung pakiramdam ko dahil malamig dito sa Amerika nung dumating kami. At magpapasko na nga nun. At yun, na hindi ko akalain na makakarating na talaga ako dito. Siguro dahil sa tulong na rin ni Lord at nung aking pamilya at syempre yung aking asawa. At yun, natutuwa naman ako dahil sa loob ng 3 taon doon ko palang na-adapt ang Amerika. Samantalang yung anak ko 1 month lang na-adapt na niya ang Amerika. At ayun, kung ibabalik ko lang yung nasa eroplano kami, ay sabi ko parang ako'y malulula, hindi mo maintindihan. Kasi noon lang ako nakasakay ng eroplano. At nung papataas na kami, naglagay na kami ng mga sa tainga para hindi makinig yung lakas o ingay ng makina. And then nung papunta na nga kami dito, sabi ko parang gusto ko matulog pero di ako makatulog. Kung ano mga inisip ko. Inisip ko baka malaglag yung eroplano or kasagsagan pa noon na parang may naggigira doon sa parting Middle East. Sabi ko baka matamaan ng torpedo or sabi na yung aeroplano. So sa awa naman ng Diyos, 16 hours nakarating naman kami dito. 16 hours na biyahe nakarating naman kami dito ng maayos. At nandun nga kami sa taas habang nasa loob ng eroplano. Sabi ko sa stewardess, ma'am, baka pwedeng makahingi ako ng red wine. Kasi namimigay siya ng inumin. Sabi ko, pahingi isang red wine. English pala yun. So natuwa ako dahil syempre sabi ko makakatulog na siguro ako, pero yung isang baso ganito karami pinuno niya. Sabi ko tulog yata talaga ako nito, pero sa madaling salita hindi ako nakatulog kasi nandun pa rin yung alalahanin at hindi nyo may tatanong buhat sa Pilipinas hanggang dito sa Amerika kung bibilangin ko baka 20 balik-balik ako sa CR. Kasi hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko. Kasi palagi akong punta ng CR. Mabuti lang at doon ako nakaupo sa mismong daanan na talaga, hindi doon sa may bintana. At yun, excited kami na bumaba. Hindi natagalan pa nga kami doon sa embassy sa pagpila dahil syempre dalawa lang kami ng anak ko, and then yung asawa ko at biyanan ko nag-iintay na pala dun sa dulo. So inabot pa kami ng almost 1 oras bago kami nakababa. Syempre bago nakababa and then nakalabas dun sa airport. And then sabi ng mother ko agad, sabi, nilalamig ka ba? Malamig po ba? Kasi yung pala
yung init ng katawan namin galing sa Pilipinas, nasa katawan pa namin, kaya hindi pa malamig. Pero yung oras na yun, malamig na talaga dito sa Amerika. Kasi November, naglamig na yan dito. And then, yun nga. At yung anak ko ay tuwan-tuwa. Dahil, syempre, nakarating siya dito. And then, ako naman, barong-barong. Dahil kinabukasan, siyempre naninibago. Yung una, yung mga yung sa mga tao pa lang na makakasalamuha mo, and then yung mga tao, yung mga bahay, iba ang klase ng bahay dito. Para kang bumalik sa sinaunang panahon. Hindi ko alam, pero yun na yung sistema ng pamumuhay dito, na sabi ko parang ibang-iba. At ako'y maninibago. Siyempre, hindi ka basta-basta magsasalita. Kahit Pilipino or Pilipina yan, may ilang ka pa rin. Siyempre, kailangan mo munang magsalita ng English bago ka nila tanungin. Kasi nasa Amerika ka. And then, tuwan-tuwa ako na makakita ng Pilipino dito sa Amerika. Hindi ko akalain na ito palang California ay mas maraming Pilipino. Ayan. At sa kagustuhan ko na maging kapag trabaho agad, makalipas ang 2 linggo, trabaho agad. Salang agad ako sa trabaho para may pang-suporta agad sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Okay. Sige, ano yung natin ito pa.